Hello again, this is Jesse at ang video na to is all about the basics of JSON. So dito matututunan nyo kung ano ang konsepto ng JSON, paano ba siya gawin at paano ba siya gamitin sa web development. Okay, so ang JSON stands for JavaScript Object Notation. Tapos ito is a lightweight data interchange format. So, for example na lang, meron tayong file na JSON file and nag-e-end ito sa .json katulad ng .txt para sa text format, no? Sa text document. So, ito, meron din tinatawag na file for JSON at ang extension niya is .json or JSON. And then, ginagamit rin itong JSON na to for communication between frontend and backend. So, kunwari, magre-register tayo sa content natin and then kapag i-send na natin yung ating request, HTTP request, so pwede natin gamitin yung JSON format or kapag gumagamit ng RESTful API, no, na tinatawag. And then, human readable siya kasi madali lang siya intindihin. Key value pairs, mamaya ituturo ko. At meron din ako example mamaya. And then, language independent. So, pwede siya hindi lang sa JavaScript, pwede rin siya sa gamitin natin yung data format na to sa APIs natin na gumagamit ng Python, ng PHP, o kaya naman ng Node.js. Siyempre, JavaScript rin yun, di ba? So, yun. And then, next naman yung syntax ng JSON. So, yung JSON, as I have said, key value pair siya. So, yung sa kaliwa is yung key, which is yung parang identifier ng value na yun, no? So, for example, name yung key. Tapos yung value is Jesse. So, yun, key value pairs. Separated with colon. So, kapag, separated yung key value pairs ng colon. And then, enclosed with curly braces. Pwede rin siyang enclose sa curly braces. Para lang, JavaScript object na tinuro ko last time. So, yun. And then, multiple key values are separated with comma. So, kapag meron tayong multiple key value pair, so, ihiwalay lang natin siya using comma. And then, yung mga data types na pwede sa JSON is yung string, numbers, mga full numbers, decimal, yun. And then, object. So, pwede pa tayo maglagay ng object sa isang key. No? Mamaya ipapakita ko. And then arrays, so mga multiple value ng string gusto natin ilagay sa isang key, no? So meron tayong array doon. Pwede 'yun. So ang next is yung null. So pwedeng null yung value ng isang key, no? And then ito na nga yung example ng JSON. So makikita nyo sample.json. So, file siya na may object. So, yung curly braces. And then, sa loob niyan yung key, which is yung name. Which is, for example, Jesse. And then, yung age niya is 20. And then, paid true, boolean. Ito, number. Ito, string. And then, cart. For example, yung order ako, no? May order ng isang particular customer, no? So, siyang array of string. So, yan. And then, address. Tapos, object. Ito yung sinasabi ko na pwede pang maglagay ng another object sa loob ng object, no? So, ito nga. So, address. So, ito yung mga may kinalaman sa address. Tulad ng house number, city, country, and so on. And then, ayun nga, pwede nga rin siyang null value, as I have said a while ago, yung value ng isang key. And then, another example, medyo mahaba siya at medyo complicated tignan, pero ay ganun pa rin. Pero ang naging umpisa lang to sa array, pwede yan. Enclose natin sa array. Then sa array, ang example lang to is array ng users yata to. Okay, so users is may dalawang object sa isang array of object. And then, sa loob ng isang object, meron pang mga
details about dun. So, may name, may ID, may username, may email, and so on. So, tatandaan nyo lang sa isang JSON, ang key niya is always in double quotation mark. Double quotation mark, hindi single quotation. Okay? So, yun. Always ganun yung format niya sa key. Okay, ito pa yung example ng JSON, no? Ito yung basic niya. So, ginawa ko to JSON file, no? Which is yung order sample.json. And then, sa loob ng ito, object to na naglalaman ng yung key value pairs. And then, meron tayong key and value. Then, yung string. So, string dapat na double quotation lagi yan. And then, numbers and boolean para naman sa array. So, for example, meron tayong cart. So, sa loob ng cart, meron tayong array ng orders. So, gawin ko na lang string. Pwede rin niyang numbers, boolean, and objects. So, ngayon, for example, gaming mouse. And then yung, for example, bag, smartphone, and so on. Pwede yan. And then, yung para naman sa object, for example, meron tayo ng address, then colon, para i-separate natin ulit yung key value pair, and then object. So, yan. So, pwede house number. House number. Yan, pwede yan. Pwede rin 2 words yan mga boss. So, kahit ko lang underscore, pwede yan. Basta naka-enclose sa double quotation. And then, house number, for example, number 23, and so on. Diba? So, page na lang. And then, para naman sa iba pa, so, meron tayong null din, pwede rin yan. So, double quotation, sample na lang para na tayo mahirapan pa. Then, yan, null. So, yun. Gamit ko pala dito is yung Visual Studio Code. And then, ayun nga, parang sa file system, nasa same folder sila. So, mamaya gagamitin natin to at lalagay natin sa HTML natin, no? Using JavaScript. So, ito yung sample niya, no? And then, meron pa ako isang sample dito na array ng JSON din siya, pero array siya ng mga products. So, ito yung mga details ng isang product. So, ayan, gagamitin natin to for sa ating front end, no? So, for example, meron akong ID, product name, model, discount, naka-decimal siya. And then, yung price ng product na yun. Then, yan. Ganun rin sa iba. So, pare-parehas lang yung form, yung key niya, no? Na kinakailangan ng isang product. So, sa ating JavaScript, pwede natin gamitin yung mga static data using JavaScript, no, sa front end natin. So, basic, take note na front end, no, sa ibang technologies like backend or any other technologies na gumagamit ng JSON is iba yung pamamaraan. Pero ito sa front end ko lang gagamitin. So, for example, gagamit tayo ng fetch. And then, yung path ng ating JSON. So, since nasa same folder sila, so dapat nakaganyan lang o kaya wala na. Tapos yung name ng ng JSON, no? So, yung fetch, tinuro ko to sa ibang tutorial. So, check nyo na lang dito sa aking channel. Meron ako dyan, fetch API. So, ngayon, since promise to, magde-den tayo. And then, ayusin ko lang. Ganito, may callback function yan. Si data. And then, yan. Console log natin yung data, no? Na makukuha ng fetch na to. So, yan. Try natin.
And then itong index.js na to, in-include ko siya sa ating script as a source. So, ito meron akong element dito. So, try natin lagay dyan yung nakuha natin. Pero, i-run muna natin using live server. Pwede nyo rin i-open sa, sa file system nyo. And so, inspect natin. And then sa console, meron siyang response. So, hindi yan yung actual data. So, ang status siya is 200. So, ibig sabihin, nakukuha niya yung data, no? Yung JSON natin. And so, ayun. After nyan, ang gagawin natin is return natin yung promise. Yung tinuro ko to dati sa aking tutorial. So, check nyo na lang para sa more details. Na yan. Return natin yan. And then, another then. Ito na yung actual data. So, callback function ulit. And then, yun, console log natin para ma-check natin kung nakukuha ba niya yung data na yun. Okay, so save natin. And then, ayun, so nakuha na natin yung ating mga products. So, as you can see right here in the kanan. So, yan. Ito na yung mga products natin. So, ganyan yung ginagawa sa, sa web development using JavaScript. So, ito, vanilla JavaScript lang to. Hindi ako gumamit ng frameworks. So, sa ibang frameworks, may ibang pamamaraan siguro. Pero ito, most likely, ganito yung gagamitin natin using Fetch. And then, ganun din sa order sample, no? Kahit na palitan natin yan. So, take note ko lang na sample lang to. So actual na communication between backend and frontend is iba. So, yung API endpoint yung lalagay natin dito sa Fetch. So, ayun na nga, nagawa na natin. And ganoon din, nakuha na natin yung data. At saka, ginawa na ng JavaScript na isang JavaScript object to, no? Automatically. So, ganyan kaganda yung fetch natin, no? We don't need to convert it into JavaScript object na, yung walang double quotation mark. Yan yung mga ganun. So, ayan. Ito yung paggamit sa, sample sa front-end natin sa web development. Ngayon, sa mga back-end development, merong tinatawag na REST API or RESTful API. So, usually ginagamit yung JSON sa mga API testing. So, gumagamit sila ng mga tools na, sulat ko na lang dito, no? API testing o kaya sa Notepad na lang. So, sa mga backend, ginagamit siya for API testing din, no? So, gumagamit sila ng mga tools like Postman, Thunder Client, para i-check yung mga kung gumagana ba yung API nila or AWS. Sa Lambda. Yan. Etc. So, yan. Ayun yung mga gamit yan, API testing. Kung gumagana ba yung API na ginawa nila sa microservices, mga ganun ba. Ayan, so sa backend guide, pwede rin nilang gamitin ito sa response. So, hindi lang sa request nanggagaling sa front end. So, pwede nilang gamitin response into JSON format. Kasi gumagamit sila ng REST API. Okay? So, yun yung mga gamit niya, no? Hindi ko na siya gagawin kasi I think it will take time and most likely I'm for the developer. So, yun. So, try naman natin ilagay dito, no? Para mas cool. May onting DOM manipulation. So, para sa ganyan, magde-declare lang ako ng variable. Const na lang.
maybe paragraph document, but query selector. So yung mga DOM manipulation, tinuro ko rin yan. So check mo na lang dyan sa aking channel. DOM manipulation ng JavaScript. So query selector. Tapos yung ating pangalan, output. So naka-ID siya. So yung sharp symbol. And then yung pangalan ng ID. Then after nyan, ang gagawin natin is, ayun. So hindi tayo dito magte-text content. Dito. So kinuha ko yung order sample. So ang gagawin ko, paragraph text content equal to siguro yung data that siguro email na lang, no? Data.email. So parang sa JavaScript object, no? So yan. Kunin lang natin email. Okay, so ayun na nga, naging yung email lang nung response yung kinuha natin. Ngayon, yung mismong response naman yung i-output natin. Tingnan natin kung mangyayari. So, object. So, may tool si JavaScript para gawin niyang string yung entire response for yung JSON. So, para dyan, gagamit tayo ng JSON.stringify. So, save natin. And then, open nyo lang ulit kung hindi kayo gumagamit ng live server. Then, yun, no? As you can see, no? Naging JSON string siya. Double quotation. And then, yung key value pair pa rin. So, zoom out ko lang. So, name, ito yung value. And then, comma. So, yun. And then, para i-convert natin into to JSON ulit. So, meron pang isang functionality ang JSON. So, ito yung tulad natin. Log JSON.parse. So, ito, ilagay natin ito sa variable. Data na lang. Data. Ito pa. And then, yan. Ngayon, ipaparse natin ulit into JSON yung data response na ginawa nating string. Save natin yan automatically sa aking browser. So, ito na siya. Naging formatted na siya into JSON na pwede natin ilagay sa request. HTTP request. Okay, hindi na siya naka-stringify na katulad ng ganito. Delete lang natin ulit. Then, yun na nga. So, ito yung string. At yung string na to, ginawa yung object ulit. So, yun. Yun po yung gamit ni JSON parse at JSON stringify. So, yun lang, no? Sa tutorial na to. Salamat and huwag kalilimutang i-like yung video na to at subscribe sa aking channel.